Magandang gabi mga Kanoypi. Ito, nandito tayo sa Han River, dito sa Seoul, South Korea. Napakagandang lugar nito, talagang binibisita to dahil nga minsan ang mga K-drama actors nagte-taping dito. Pero ito, pag-uusapan natin ngayon, meron akong sharing na ibabahagi sa inyo. Usapang chicks tayo, usapang eabab. Yan. Pause muna tayo sa politics ha. Ito kasi, alam nyo, yung experience ko nung may nakadate ako dito na above, yan. Masakit bilang isang tao, bilang isang lalaki, at higit sa lahat bilang isang Pilipino. Yung una kong nakadate, hindi niya alam na tayo ay isang Pinoy. Ganyan naman lagi, no? Hindi ko sinasabing gusto ko yun, Pero ganito tayong pinanganak, di ba? Dahil siguro yung father natin, hindi naman talaga 100% mukhang Pinoy, no? Although tayo ay 100% na Pilipino talaga by record, no? Siguro sa ating grandparents, yan. Pero yan nga, yung una kong nakadate nga dito, hindi niya nalalaman na Pilipino ko nung una. At talagang interesado siya. Type na type nga tayo, hindi sa pagyayabang di ba? At yan nga, nung dumating na sa punto na nalaman niyang Pilipino ko, ayun, nag-iba na ang kanyang itsura na para bang gusto nang umuwi. Iko-connecta ko to dun sa dati kong vlog sa inyo kung naalala nyo pa yon. Yung kinuwento ko yung nakadate ko rin na Koreana. Last year pa yon o 2 years ago, matagal na. Pero yun nga yung pagkakataon nun, yung akala na nakawan ko siya. Kaya yung bag niya, dinala niya dun sa loob ng toilet nung nag-CR siya. Pero nung mga unang pagkakataon, pag nagpupunta kami sa cafe, hinahayaan lang niya kahit mga mahaling gadget sa harapan ko. Hinahayaan niya nung hindi pa niya alam na Pilipino ko. Pero ito nga, no, sa pangyayari ngayon, yung nakadate ko ng isa, nagbago tsaka talagang na-dismaya siya dahil nga siguro alam niya na ang Pilipinas ngayon talagang walang kapupuntahan, no? Alam niya siguro na talagang ang Pilipinas ngayon bansa ng yan, ang daming kawatan yan, nababalitaan nila yun sa internet Nagulat nga ako, alam nila yung mga nasa news, yung kaguluhan sa politika sa atin, yung mga sangkot dyan sa malakihang skandal, nakawan sa gobyerno. Alam nila dito sa Korea, kahit sa Singapore alam nila At yan nga, no, yung pangalawa naman, naging eksperimento na yung pangalawa kong nakadate dito. Yan. Sinabi ko na I'm from Singapore. Yan. Para lang makita kung anong pagbabago, no. At ito, ang laki talaga ng naging pagkakaiba. Dahil itong pangalawa kong nakadate, nung sinabi kong galing ako Singapore, talagang ang taas bigla nung tingin. Maliban sa type din tayo, pero yung paghanga niya talaga, yung nag-level up. Dahil nga akala niya siguro na ang Singapore, hindi akala, alam niya na ang Singapore ay isang maasensado na bansa. At yun nga, disiplinado ang mga tao, disiplinado ang citizens, disiplinado rin maging ang mga leaders at mga politiko din sa Singapore. Kaya alam niya na may kapupuntahan maganda ang future niya kung sakaling magpapakasal siya sa isang Singaporean, di ba? Hindi naman tayo Singaporean, no? Eksperimento nga lang Tsaka, di ba, pag sinabi namang from, pwede namang sabihin na nag-flight ka galing Singapore, di ba? Yun naman yun double meaning din So yun, yung contrast lang nung dalawang nakadate ko na yun, no? Nasasabi ko na talagang ang laki talaga ng baba ng tingin ng mga dayuhan sa atin ngayon, no? Talagang ang liit ng tingin sa atin, no? Nakakala siguro nila na ang mga Pilipino lahat low class workers, lahat factory workers. Although marangal lang pagiging factory worker, hanga ako sa mga EPS workers natin dito sa Korea, no? Na talagang ang sisipag at talagang nagsakripisyo na malayo sa kanilang pamilya sa Pilipinas para lang kumita, no? Na ipapadala rin nila, i-remit din nila as OFW sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mga bayani mga yan. Pero sad to say ito ang sad part dyan kung napapangalagaan lang tayo at napaprioritize tayo ng gobyerno, no?
I see no need para ang mga kababayan natin ay magpunta pa sa ibang bansa, mga muhan, at yung iba maging alila pa, no? Para lang kumita. Imagine niyo yun, yung it's emotionally, psychologically devastating yung mahiwalay ka sa pamilya mo no? Isang araw nga lang, ang hirap na Aminin man natin no sa hindi, yan ang unang problemang na-encounter ng mga OFW natin, no? Unang araw pa lang na umapak sila sa foreign land, foreign country, miss na miss talaga nila yung mga pamilya nila. Kaya alam nyo, yun ang masakit. Hindi dapat ganyan. Tingnan nyo yung Singapore, alagang-alaga nilang kanilang mga citizens kahit dito sa Korea di ba? Hindi na kailangan na mapasubo ang isang kababayan natin sa ibang bansa. Yung iba nga napapasok pa sa illegal recruitment, di ba? Dahil kapit sa patalim. At para lang kumita, para sa kanilang pamilya. Why? Because there are no opportunities sa bansa natin sa ngayon. Di ba? Kasalanan yan ng gobyerno, hindi natin. Ang gobyerno dapat ang nangangalaga sa ating welfare. Nakalagay yan sa Constitution Nandyan yan, basahin nyo. Dapat meron tayong enough opportunity sa bansa natin. Kita nyo, export industry pa lang natin, manufacturing industry. Diyan tayo dapat pibida. Ano nangyari? Ang Vietnam ngayon, sila na tuloy ang naging hari sa ganyan. Di ba? Umangat sila na umangat dahil sa manufacturing, dahil sa export industry. Dati walang-wala ang Vietnam sa atin O ngayon, kawawa ang mga Pinoy. Nagiging alila sa mga ibang bansa ang ibang mga Pinoy natin, di ba? Dahil nga wala, no choice sila walang trabaho sa Pilipinas. Paano? Wala ding foreign investments. Takot mag-invest ang mga negosyante sa atin dahil bulok ang sistema, bulok ang administrasyon. Yan ang real talk, di ba? Alam nyo, there are enough jobs dapat kung meron lang mga sapat na foreign investments. Wala Ano nga applyan nyo, yung mga fresh graduates dyan sa atin? Ano nga applyan nila? Siksikan na. Nagkukumahog na ang mga tao nga, kahit mga papunta ng senior, makapag-apply lang. Paano pa yung mga fresh graduates? Di talagang mangingibang bansa. Ano pang opportunities na kapupuntahan nila, di ba? So yan lang, no? Sana talaga one day dumating din ang pagkakataong ang ating VP, Inday Sara Duterte. Pag siya na ang Pangulo, ako mismo, ipagpapalit ko lahat, isasakripisyo ko lahat upang ako'y makatulong sa bayan ko. Para ako'y makapagambag, di ba? Lahat ng klase na pwede kong iambag sa aking bayan ay gagawin ko. Ultimo, kalimutan ko ang mga opportunities ko, kung ano man yan, kung ano man ay bibigay sa akin ng Panginoon. Ipagpapalit ko lahat ng yun para makatulong sa ating VP Sara Duterte na nakikita ko, no? Yan ang vision ko na siya ang future leader ng ating bansa. No? Kaya let's be optimistic lagi. Kahit anong panggigiba nila, kahit anong kaharapin pang suliranin ng ating VP Sara, patumbay man nila yan sa pamamaraan ng panggigiba sa politika, no? Huwag lang talagang physical dahil ibang usapan na yan. Pag yan ang ginawa nila, hindi natin alam kung ano mga pwede mangyari. Pero kahit sa politika ngayon hindi tayo papayag na aapihin siya. Magsasalita tayo dapat, no? Bilang Pilipino na mayroon tayong freedom of speech. At ikakalat natin ang mga tamang impormasyon at hindi tayo matatakot kung meron tayong kailangan punain. Dahil tayo yung mga Pilipino, lahi tayong matatapang talaga, hindi tayo mga duwag. Kaya yan, lagi ko kayong nire-remind. Ito yung lagi kong paboritong sinasabi sa inyo, lagi kayong maging makabayan. Para one day maging Singapore din ang Pilipinas. Nasa sa atin kasi ang kapangyarihan talaga. Nasa sa atin ang inisyatibo. Kung hindi tayo kikilos para mabago ang ating lipunan, no? Kung hindi magsisimula ang pagbabago sa ating mga sarili, kung tayo'y magiging bulag-bulagan sa mga nakikita nating kamalian sa ating society, sa ating gobyerno, sa ating bansa, wala tayong kapupuntahan. Wag na niyong tatanggapin na hanggang dito na lang tayo. Pakiusap ko sa inyo. At hindi totoo yan, 110%. No? Basta tayo magiging makabayan. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. So hanggang sa muli,
ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi. Naman sa mga tulong, Tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Baka Oh. Maano? masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ah, Ano? doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.